Ayun nga guys, pag-uusapan natin yung about sa deduction sa penalty, yes. So, bakit nga ba nagkakaroon ng penalty? Bakit nga ba? Kasi, kapag hindi mo na-meet yung evaluation, which is every 15 and 30 of the month, yun. Pag hindi mo yun na-reach, ay magkakaroon ka ng penalty. Kapag kunwari, the first month or the first evaluation ng 7% is pumasa ka, and then the second evaluation, which is the end of the month, napasa mo yung passing rate nila na 55%, is wala kang penalty. Yun na yung kagandahan. Kung mo makukuha yung 7% profit margin mo kay sitaw, so hindi ka po magkakaroon ng penalties kay sitaw. How about 8%? Yes, 8% po ay mayroong penalty. So, either you pass the first or you fail the pass, or nag-fail ka ulit sa second, it all says may penalty ka hanggang 10 to 12. Yun po yung requirements ni sitaw is kailangan mo silang magpasa sa 7, 8, 10, 12. Magpasa mo lang yung 55% mo is wala kang penalty. And then yun lang naman ang nagde-deduction siya. So, tatanong niyo sa akin kung iaawas ba siya sa naging principal mo or yung profit mo kay sitaw. Hindi. Kasi, kunwari, ako, sa mistake ko na una, pinag-mix ko yung 7, 8, 10, 12. Ang laki! Ang laki. So, nag-fail talaga ako. Hindi ko kasi alam dati na bawal pala i-mix yung 7, 8, 10, 12. Pwede siya, kaso lang, kailangan mo maipasa yung 55% ay 55% profit margin. O, yun. Mamit mo yung first and second evaluation. And then, yun nga yung mga errors ko, yung mga trial and errors ko. Tapos, ang dami kong product. Umabot ata ako ng 40 sa unang create na account. So, ngayon kasi nag-delete ako ng account na nag-create ako ng panibag. Kasi, naghanap ako ng mentor or coach na talagang makakatulong sa akin na i-guide ako kay sitaw. Yun. Although may binibigay naman si sitaw na guidelines sa Gmail mo, kung sa nila is tapos may customer service ka rin naman. So yun, naghanap ako, magdi-delete pa lang ako kasi kailangan ko ibalik yung naging profit ko, nasa prison money pa rin siya. So tapos yun nga yung trial and errors ko ingay. Yung sa deduction rate naman is hindi niya ibabawas yun sa profit or yung sa pinuhunan mo. Ibabawas yun ni sitaw sa 7% profit margin mo na binigay nila sa'yo. So, hindi naman ganun kalakihan yung binawas nila sa akin. Mga sa 13 pesos nga lang yung binawas nila sa akin. Yun yung pinabinayaran ko. So, hindi ko siya ma-process yung ibang transaction kapag hindi mo binayaran ang penalty mo na 13, sa akin 13 peso. So, nag-pay ako, nagbawas sila sa wallet ko, hindi sa mismong pinuhunan ko, dun sa binigay nilang profit margin na kinita ko sa kada item. So, dun sila nagbawas. So, walang talo kasi imagine mo, yung puhunan mo nandun pa din. Tapos, nagbigay pa sila ng interest na 7% sa kada items para lang kumita ka. Tapos, 55% lang din naman yung hinihingi nilang ipasa mo yung first and second evaluation mo. 55% lang guys. Kailangan mo na silang ipasa. Yun yung mga yung mga trials and errors ko na hindi pala pwede pagsamahin yung 7, 8, 10, 12 kapag startup ka pa lang. I mean, beginner ka. Alone guys, you have to do is to research kung ano yung profile ng company mo, yung vision and mission nila, yung marketing strategy nila. Ganun. Ang dami mo dapat pag-aralan. Tapos yung mga trials, yung mga rules and regulations, yun lang dapat mong pag-aralan talaga. The rest, alam kong kayang-kaya mo nang i-handle yun. So, hindi naman siya iba sa mga ibang platform. Lahat naman ng platform
kahit anong marketing, ganun talaga yung strategies nila, may mga marketing plans sila. So you have to do is to follow, and then also yung mag-guide sa'yo na they're not just taking you as a referral or name na naka-under sa kanilang pangalan, is the one who can share their experiences through their journey to the sitaw like me. So ako kasi nag-approach ako mismo sa mga partnership na yung na-approach ko. Luckily, they have ayun nga, nag-reach out ako sa mga naging seller na for about year, kay partner. Salamat kasi tinulungan nila ako, in-explain nila ako ano yung silbing ng pagiging under mo sa referral or paggamit mo ng referral code nila, and then I'm lucky about it. Thank you.